naman daw ang Meralco na tumupad sa temporary restraining order o pagpigil ng Korte Suprema sa dagdag singil sa kuryente. Dahil din sa kautusan, ihinto muna ng Meralco ang pag-iimprenta ng December electric bill ng customers na hindi pa nai-issuehan nito. Nakatutok si Julius Segovia. Marami ang natuwa sa ipinalabas na temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa all-time high power rate hike ng Meralco. Malaki raw ang may tutulong nito ngayong magpapasko. Pero ang tanong din ng marami, paano yung mga nakapagbayad na ng December bill? Kung saan nakakarga ang 2 pesos and 41 centavos per kilowatt hour na una at pinakamalaki sa tatlong bugso ng taas singil. Paano mangyayari dun sa mataas na bill na nabayaran namin kung pinahinto pala siya? Mare-refund ba yun ng Meralco kung hindi naman pala siya itutuloy? Nabayad na po paano makukuha? Hindi direktang masagot ng Meralco ang tanong ng mga customer. Bukod sa hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema, kailangan pa rin daw nila itong pag-aralan. Pero rerespetuhin naman daw nila ang TRO ng Korte Suprema. Nakasaad sa utos ng Korte na hindi sakop ng TRO ang unang bahagi ng dagdag sigil na ipinatupad ngayong Disyembre. To be able to comply, we need to align our implementation with the Supreme Court order for the different customers that we serve. Sa ngayon, 70% ng may 5 milyong customers ng Meralco ang napadala na ng electric bill para sa buwan ng Disyembre. Kasama rito ang mga nagbayad na at mga bill na hindi pa nagbabayad. Ang nalalabi pang 30% ng electric bill, tigil na muna ang printing dahil sa TRO. Holiday bukas at sa araw ng Pasko, kaya sa Huwebes na raw magbibigay ng mas malinaw na pahayag ang Meralco kaugnay sa proseso ng pagbabayad. Pero sa karanasan, ibinabalik naman daw nila sa mga customer ang sobrang singil basta ipinag-uutos sa kanila ng Korte o ng Energy Regulatory Commission o ERC. Kailangan lang naming makita yung talye para kung anong ang compliance na gagawin namin. Mga past na pangyayari, of course, kinikredit to bill. Muling giit ng Meralco, ipinapasa lang nila sa customers ang kuryenteng nabili nila mula sa mga power generator na nataong mas mahal ang presyo kasunod ng maintenance shutdown ng Malampaya gas field at forced outages ng ilang mga planta. Kaya ilalaban daw nila ang isyung ito sa korte. Sa pagdinig ng Senado noong isang linggo, sinabi ng presidente ng Meralco na oras na maantala ang pagpapatupad nila ng taas singil, mas lalaki pa ang babayaran ng mga customer. Magkakapatong-patong, di ba? Di ba, pag i-delay mo ng 1 month, hindi magiging 2 buwan yung sisingilin mo sa 1 buwan. Dahil magkakaroon ng domino effect. Ito mismo ang sentimiento ng militanteng bayan. Dahil pansamantala lang ang utos ng Korte Suprema, siya na magtatangka raw uling maningil ang Meralco at baka mas malaki pa dahil may interes. Wala rin daw nagawa ang ERC sa issue ng rate increase. Kinailangan para umakyat ng mga consumer sa Korte Suprema para ipatigil ito. Paglilinaw ng ERC, hindi naman daw nila inuupuan ang issue. Sadya lang na otomatikong gumagalaw ang generation charge buwan-buwan. Katunayan kahit holiday, diretso sila sa pag-iimbestiga ng DOE at Philippine Electricity Market Corporation o PMC kung bakit tumaas ng husto ang presyo ng kuryente sa merkado. Hindi po ibig sabihin na wala kaming gagawin o wala kaming ginagawa. Kaakibat po nito yung investigasyon na ongoing. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.